What's up guys? Today, usapang Ford Ranger Next Gen naman tayo. Pag-usapan natin yung power, ride and handling, fuel consumption, PMS at overall performance niya. And why we ended up buying Ford Ranger Sport Next Gen. At kung may regret ba ako sa napili kong sasakyan. Nasa 17 months na rin yung sasakyan natin, so ang bilis ng panahon. Quick update lang to regarding my experience and owning a Ford Ranger Sport. Today, mapapalaban yung Ford Ranger Next Gen natin sa kargahan. Loloadan natin ito ng 3 balikbayan boxes na malalaki plus itong box na maliliit plus video okay. Kaya check natin mamaya kung sasagad yung molye or tataas yung unahan. Magbabakasyon kasi kami buong pamilya sa probinsya. Going to Oriental Mindoro tayo, so tatawid tayo ng dagat ngayon. Nasa 2 to 3 hours din yung biyahe natin papuntang Batangas Port. Sa barko naman halos 2 hours naman yung biyahe. Tapos pagbaba natin ng barko, almost 2 to 3 hours din yung biyahe papunta sa bahay. So mahaba-habang road trip din to guys. More or less 8 hours din yung biyahe natin bago tayo makarating sa paroroonan. Grabe, inumagad na tayo sa pagkakarga. Medyo may kabigatan din kasi yung mga kinarga natin. At kailangan na maayos ang pagkalagay para kumasya lahat ng dala namin. Ready to go na tayo and tingnan nyo, hindi man lang tumaas yung unahan ng Ranger natin. Very useful talaga tong pickup truck, gamit na gamit. Tingnan natin yung molye kung sumagad. Kayang-kaya ng Ranger yung dala natin. Tested ko na talaga to. Lalo na sa kargahan kasi nakapagkarga na rin ako dito ng mga semento, buhangin, mga scaffolding. At masasabi ko na more than enough yung power niya at torque for daily tasks or activities na kagaya nito. Andito na tayo sa Skyway ngayon and always make sure lang guys na yung RFID nyo ay may load para iwas aberya tayo. Yung nasa unahan kasi namin kanina walang load kaya medyo nag-cause ng traffic sa toll gate. Anyways, dito sa Skyway, meron lang tayong speed limit na 60. Chill ride lang tayo, mamaya tayo humataw. What? Bali, 3 adult yung sakay natin at 2 bata. Tapos, pagbaba natin ng Calapan Port, may pipick upin tayong 2 senior, airpat at airmat ko. Fully loaded talaga to mamaya. Tapos, ang driver naman natin ngayon is yung kuya ko. Lumuwas pa to, matest drive lang yung Ford Ranger natin. Wow! Actually, sa kanya yung mga balikbayan boxes sa likod. So, hindi ko kayang ikarga yun na mag-isa. Kaya lumuwas siya. Matagal-tagal din na hindi tayo nakapag long drive. Pagdating talaga sa comfort, ride and handling, thumbs up ako sa Ford Ranger. Napaka-smooth at stable ng ride. Maganda yung insulation niya, tahimik dito sa loob. Kahit nasa high speed ka na, hindi mo siya ramdam kasi very planted siya sa road. Imagine sa ganitong pickup truck, magkakaroon ka ng ride and comfort. Napaka-superb yun. Napaka-suwabe ang pagkakasetup ng suspension nito. Kahit na naka-lip spring setup, mas okay pa rin yung play niya compared doon sa ibang naka-coil spring. And yung body roll niya, very minimal. Kaya napakasarap rin niyang i-drive sa mga twisty na road. Ito rin talaga yung isang reason why we choose Ford Ranger. Is yung ride and comfort na ibibigay niya sa'yo. Mamaya pure driving lang tayo para at least may share ko sa inyo yung acceleration at NVH level niya. Sa makina naman, meron itong 2-liter diesel engine at may max output na 170 PS and 405 Nm of torque. Imagine, 2-liter lang siya pero mas malakas pa siya compare sa ibang 2.4 na engine. Ang gusto ko dito is yung malakas yung power niya, tahimik, and very minimal yung vibrations. At dahil nga lower displacement siya, ang tipid niya sa gas. On the highway, nagre-range ako ng 15 km per liter. At sa city driving naman, during light traffic, nagre-range ako ng 9 km per liter. And during heavy traffic, nagre-range tayo ng 8 km per liter. Mostly naka-eco mode lang tayo nun. Kasi yung normal mode ng Ranger is parang sport mode na sa akin. Para sa akin lang naman yun kasi baka sa iba hindi. At kahit na 4x2 lang to, meron siyang 4 na driving modes. Ito yung normal, eco, tow or hauling, and slippery mode. Regarding sa kanyang transmission naman, naka 6-speed automatic itong Ford Ranger Sport natin. Bale yung 10-speed automatic is available lang sa mga wild track. During the acceleration, yung gear shifting niya ay napaka-smooth. Walang gear hunting and yung shifting napaka-seamless. So yun yung mga observation natin sa kanyang transmission. Ang sarap talaga mag-drive sa highway, lalo na kapag walang traffic. Napaka-relaxing ng view and very comfortable yung ride. Nakarating din tayo sa wakas ng safe dito sa Batangas Port. So first time makasakay ni Tisoy ng Roro, pila na muna tayo for payment. Ang total na binayaran natin is 4,700.
Yung pickup truck natin may charge na 3,250. Free na yung driver dyan. Buti na lang at pinapasok na tayo kagad sa Roro. Bali 2 hours din yung travel bago makarating ng Calapan Port. 2,000 years later. Grabe, napaka-pogi talaga. Nice. Salamat naman at nakarating din tayo ng safe and sound dito sa Calapan Oriental, Mindoro. Kahit na fully loaded tayo, kung nakita nyo naman, very poised pa rin yung ating Ranger. Nakakamiss talaga ang lugar na ito kung saan tayo lumaki. Kung napansin nyo, ang sarap pa rin mag-drive dito kasi meron tayong 4 lines sa kalsada. So yung travel time natin is mapapabilis. Mamaya may mga madadaanan tayong sigsag na incline. Na-pick up na rin pala namin yung airpot at airmat ko. So talagang loaded na loaded tayo ngayon. So tingnan na lang natin mamaya kung ano ang performance ni Ranger sa mga pataas na daan. Ang isa pa sa pinakanagustuhan ko sa Ranger ay yung design niya from inside and out. Siyempre, kapag bumibili tayo ng sasakyan, ang una nating tinitingnan ay yung looks talaga. Umpisahan natin sa exterior, yung front fascia niya. Napaka-stylish ng design. May pagka-boxy shape yung design niya pero hindi awkward. Unlike sa other pickup, mas lalo pa siya naging brusko. At yung C-clamp daytime running lights niya, napaka-distinctive. Na pag nakita mo sa side mirror mo or sa harapan mo, alam mo na Ford Ranger na kagad. At head turner talaga to. Yung bed liner sa likod, napakalaki. Meron pa siyang side step board which is very useful kapag nagkakarga ka. Siya lang din ang pickup na may stock na side step board. At kung maganda yung exterior, dapat ganun din sa interior. Kung makikita nyo naman, napakaganda ng kanyang dashboard layout. Naka-portrait yung kanyang infotainment display at very responsive. Yung gauge cluster niya naman is fully digital, which is very future-proof. Yung feeling na pwedeng makipagsabayan yung sasakyan mo sa mga bagong labas ng sasakyan kahit ilang taon na ang lumipas. Ito rin yung unang pickup na naglabas ng may wireless charging, Type A and Type C USB port. At kahit walang rear AC to sa likod, napakalamig ng kanyang aircon. Pero yung wild track merong AC sa likod. At ang pinaka-favorite kong features, yung auto headlight and auto rain sensing wipers. At napaka-convenient nito for me. Lalo na kapag maulan or dumaan ka ng tunnel. Mabuti na lang at meron tayong ganong feature sa mid-variant. So pagdating sa technology and safety, talaga nangunguna ang Ford Ranger natin. Naka-electronic power steering, kaya napakagaan ng manibela at low speed. At nagkakaroon naman ng feedback kapag nag-speed up tayo. For me, itong Ranger ang may pinaka-nicest design sa mid-size pickup segment. Pero syempre, iba-iba tayo ng taste. Maaring sa iba, hindi ito maganda. Kaya okay lang yun. No! God, please, no! As long as na alam mo kung ano yung gusto mo at napupusuan mo, yun ang bilhin mo. And for sure, magiging happy ka sa bawat sakay mo sa pinili mong sasakyan. Kasi ako, pagdating sa pickup, Ford Ranger na talaga ang gusto ko kahit before pa. Lalo na yung Ford Ranger FX4, ang angas nun. Ang sarap mag-top speed kapag diretso lang. What? Sayang guys, nervyoso tayo kaya sinabihan ko na lang yung kuya ko na dahan-dahan lang. Mabalik tayo sa usapan guys, and marami rin tayong pinagpilian kasama dyan yung mga Japanese brand. Naalala ko yung naglabas yung D-Max ng 2021 model nila. Kaso lang medyo nakukulangan ako sa specs ng mid-variant nila. Tapos after ng D-Max, sumunod naman yung Nissan Navara. Nag-update din yung Nissan Navara, may 360 camera na. Pero ganun pa rin yung interior. Sa Hilux naman, ganun din, wala din silang update. So ako, naghihintay lang talaga ako ng bagong pickup na lalabas. So yung nilabas yung Ford Ranger Next Gen ng late 2022, na love at first sight na talaga ako. Tapos ang ganda pa ng pagkaka-specs nila sa mga variant nila. Tapos hindi naman tayo brand conscious and open-minded tayo. So nag-go na tayo sa Ford Ranger Next Gen. At dahil sa Ford Ranger guys, naging mas maganda yung competition sa pickup truck.
Kasi yung other brand, nagsimula din mag-update ng kanilang mga specs. Especially sa mga mid-variant nila, nagsimula na sila maglagay ng mga wireless charging, Type-C USB port, keyless entry, push start button, cruise control, at LED taillights. So yun yung mga example. Kasi kung hindi nila gagawin yun, bababa talaga ang sales nila. Kaya naman, tayong mga buyers din ang magbe-benefit sa ganong competition sa mga pickup truck. Kung mapapansin nyo, this 2023, napakarami ng Ford Ranger Next Gen sa daan. Dito na lang sa lugar namin, ang dami na naka-Ranger. Puro naka-set up pa yung karamihan. Sana all. At pagdating naman sa preventive maintenance, para sa akin, mas matipid pa siya kaysa sa ibang brand. Actually, nakapag-upload na ako ng first PMS ko, ilalagay ko na lang yung link sa baba. Kasi ang maintenance ng Ford is once a year lang, compared sa other brand na twice a year. Medyo hassle din kasi para sa akin yung pagpunta ng kasa, lalo na kapag twice a year. Pagdating naman sa mga parts, halos hindi yan nagkakalayo ng price sa other brand. Especially kung original parts naman yung bibilhin mo. At napaka-reliable din ng sasakyan na ito. Hindi naman bago tong Ford Ranger na to sa market natin, napakatagal na rin ito. Kaya nga napakarami na ring Ford specialist at marunong sa Ford ngayon. Especially dito sa Metro Manila. Patirik na tong dinadaanan natin guys, napasigsag. Fully loaded pa tayo nito pero parang wala lang kay Ford Ranger. At bago ko malimutan, may isa pang cool feature ang Ford. Ito yung Ford Pass. So pwede mong i-remote start yung engine, lock and unlock, vehicle locator, at i-check ang vehicle status gamit lang ang Ford Pass at internet connection. Wow! Pure driving na muna tayo para at least makita nyo kung paano mag-perform si Tisoy. Ayos may nakasabay pa tayong Triton. Nasabi ko na yata lahat guys ng gusto kong sabihin regarding my experience and owning a Ford Ranger Sport. So guys, sana nakatulong ang video na ito sa pagpili ng bago nyong sasakyan. Salamat sa panonood. Please like and subscribe. Ride safe. Bye!